Puntahan natin si Binoy, mga kababayan. Ako ho, matagal ko nang nasasabi sa inyo kung bakit hindi ako 12-0 diyan sa alyansa. No, wag naman po sanang sasama ang loob nung mga 12-0. Ewan ko kung meron pa din nung 12-0 ngayon. Ibig ko sabihin sa 12-0, lahat po ng kumakandidato sa alyansa ay iboboto nila. Yun po yung 12-0. Ngayon, hindi ko na ho alam kung meron pa din pong magsasabi na 12-0 ako, Mark. No, pagkatapos po nung ginawang investigasyon ni Senadora Amy Marcos, mga bossing. No? So ngayon, ito lagi ko sinasabi sa inyo. Merong mga kandidato na, dito ako pupunta. Dito ako sasapi. Kasi malakas tong team na to. Malakas itong samahan na to ngayon. Di ba? Malakas dito eh. Dito ako sasali para manalo ako. So, yung gamitan ho, mga kababayan, madami pong ganyan sa politika. Lagi ko sinasabi, hindi ko isasama sa aking listahan si Tolentino. Bakit to? Dahil amoy na amoy ko yung hearing na nandoon ang dating Pangulong Duterte sa Senado. Isa po ito talagang nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, ang daming nagsasabing kapwa natin Pilipino, binibilang yan doon sa Senado at tanging Risa Ontiveros lang yung pumapalag. Ano ho? Amoy ko si Tol na pagkatapos po ng eleksyon, mga kababayan, ang magiging silbi nito ay para kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte pa din. No? Pagkatapos ng eleksyon, kung sakali napala rin dahil merong mga bumoto na loyalista, meron pong mga bumoto ng 12-0, mga bossing, naniniwala ako babalik pa din po ito ng PDP. No? At doon pa din po yan. Sabi ni Maifac, yung 12-0 ang laking tulong, no? Ang pagkahuli ni FPRRD at nabulgar din na hindi solid ang alyansa. Correct. Tignan nyo ho, ang pahayag ni Senador Robin Padilla. Senator Robin Padilla kay Senator Tol, kay Tolentino, ikaw ang tol ng bawat Pilipino. Baka nga ho, behind the scene, mga magkakausap din po ito eh. Panigurado, no? Baka nga ho, yung pagkakalipat ni Tol sa alyansa, mga kababayan, baka sila din po eh. Baka lahat po sila napagkasunduan yun eh. Bakit ho? Ganito isipin yan. Di ba, Ma'am Annabelle Ye? George Gaid. Tol, lipat ka na dun sa kabila. Dahil etong PDP, padapa, palubog. No, nakikita naman natin sa reaksyon ng taong bayan na humihina tayo. Lipat ka dun. Kasi kapag pati ikaw, nadamay dito, wala nang maiiwan na kabaro namin, o kagrupo namin, o kadikit namin, o kakampi namin. Lipat ka na lang doon. Kunyari, sabihin mo, banat-banatan mo kami sa panahon ng eleksyon. Sabihin mo, pro-government ka, pro-Marcos ka sa panahon ng eleksyon. Pasamantala naman yan eh. Kapag dating ng pagkapanalo mo, doon, saka ka na bumanat. Saka ka na umpisa. Di ba? Tingnan nyo po, mga kababayan, ikinakampanya ni number 1 Senator Robin Padilla. Mga tol, no? Number 61 sa balota, Senator Francis Tolentino. Ang tol ng bawat Pilipino, sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Siguro nakikita din ho nila na hindi ganun kaganda at katatag yung pwesto ni Tolentino. Kaya pinanawagan din sa mga DDS. Sabi ni Ma'am Annabelle, matalino na ang bobo to ngayon. Correct. Sabi ni Katemari,
Kaya wag iboto yung sa tingin na pro Duterte. Dapat maingat sa pagboto lalo na sa Senado. Yan ang susi ng pagka-impeach ni Sara. Kung kayo po, talagang ang gusto nyo ma-impeach ang Vice Presidente dahil doon sa hindi mga maipaliwanag, no, na confidential funds, meron pong isang tumatakbo na kandidato na tingin ko po, master niya yung pag-audit ng confidential funds. At pag ito ho, nailuklok sa Senado, baka ho hindi maubos ang mga tanong niyang tao na yan. No? Tungkol sa confidential funds nila. Ang binabanggit ko dito, mga kababayan, yung sinusuportahan po ng kakamping na si Heidi Mendoza. No? Hindi po ganun katunog yung kanyang kandidatura dahil hindi naman din po talagang yung kagaya ng ibang mga senador no? Na madaming pera, madaming salapi. Ito po, sa munting channel namin, sa maliit na channel na ito, mga kababayan, ito po siguro maitutulong ko sa kanya. Kung talagang gusto natin na mausisa, malaman lahat about sa confidential funds, ito po siguro yung dapat, no, na maging hurado pagka inumpisahan na po yung pagdinig sa impeachment. Heidi Mendoza, mga kababayan, nakikita ko, sincero, no? Ay, sincero ba pagtawag sa pagbabae o sincera? Sincere, mga bossing. Sabi ni Ma'am Aba, invite her for an interview. Subukan po nating abutin po. Pero doon sa Facebook ko, pinopost ka. Di sasabihin nila, di ba ano ka? Di ba pula ka? Bakit mo inaano si Heidi Mendoza? Ini-endorse siya ng mga kakamping. Tayo ho, hindi ho tayo doon sa kulay. No, pag nakita ho natin na ang isang tao ay sincere na magseserbisyo sa ating bayan, iaano po natin yan. Kumbaga, iboboto po natin yan. Pero ako talagang ex ho ako doon sa sa mga DDS o doon sa padapa. Ex na po ako doon. Straight ex, mga bossing. No? Pa-shoutout sa friend ko, Cyrus Dukot. Oy, Cyrus Dukot, no? Birthday mo bukas. Baka kung ano-ano yung dinudukot mo o baka ano yung dukutin mo bukas, ha? Happy birthday sa iyo at sana marami pang birthday ang dumating sa inyo. Sa iyo. Happy birthday, Cyrus. Dito pa lang ho, mga kababayan, no? Siguro iniisip ng mga DDS, naku, wag natin iboto ya si Tol kasi nandoon niya sa alyansa, no? Para makatulong si Robin Padilla, no? Mga Tol, si Tolentino, iboto natin, isulat natin, ilista natin sa balota. 'Di ba? Kasi ramdam nila na shaky-shaky din po no? Umuuga din ang kandidatura ni Tol Kaya hindi na sila nakapagpigil. No, mare-realize bakit kaya pinopromote ni Robin Padilla si Tol? Mare-realize ng mga DDS. Tapos mapapakinggan natin, sabi ni Mark Ramos, babalik din yun sa babalik din yun sa atin. 'Di ba? O yan. No? Hopefully, Miss Aba, kung sakali na mag-contact kami kay Madam Heidi, mapaunlakan kami. Ano po? Kung sakali po, no? Pero ang problema ko lang talaga yung oras Kasi pag nag-vlog ko tayo, wala tayong eksaktong oras dahil po yung negosyo ko dito, minamanage ko. Siyempre mauuna po yun kesa sa vlog. No, aasikasuhin ko lahat. Para tumugma sa vlog. Kabado ako, natatakot ako kapag yung merong ganong i-interviewin tapos malilate tayo.